Eto na nga mga kaibigan, pag-usapan natin ang solusyon kung paano tayo makakasurvive sa patuloy na pagtaas po ng halaga ng petrolyo. Mula po kahapon ay umabot na po sa 130 to 150 per liter na po ang halaga po ng diesel. Can you imagine, no? Tama po ang naging pahayag ng gasoline pump supervisor na si Alkindar, ano? Na hindi na ito kayang pigilan pa ng Department of Energy. Okay? So, kaya ang kailangan natin dito ay solusyon. Okay? So, bukod dyan mga kaibigan ay bumagsak na rin po ang halaga ng piso kontra dolyar. Can you imagine? Ang isang dolyar ay nagkakahalaga na po ng 60.11 pesos. Well, maganda ito para sa mga OFW na nagpapadala ng kani-kanilang mga pera dito sa Pilipinas. Pero kung titingnan po natin, ang halaga pong ito ay nangangahulugan po ng pagbagsak ng ekonomiya. Okay, dahil yung mga binibili po natin sa ibang bansa ay kumbaga hindi na natin usually naaabot dahil ganun na po yung halaga. Mababa na po yung value ng Philippine peso. Nagpahayag na rin po ng pagtaas ng presyo ang Meralco, no? So tataas na rin po. Ganun din po ang tubig, susunod-sunod na po 'yan. Okay? Susunod-sunod na po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihim dahil nga po inumpisahan po ng presyo ng petrolyo dahil sa giyerang nangyayari at nagaganap ngayon sa Amerika, Israel kontra Iran at iba pang mga bansa. Okay? So ang solusyon, una, syempre magkaroon ng extra income. Okay? Kagaya nga po ng nakikita ninyo, tayo po ay nagtuturo kung paano kumita sa Nova Lucia. Okay, pero hindi po 'yan ang solusyon natin dahil hindi naman po lahat ng mga kababayan natin ay masyado pong kumbaga techy pagdating sa paggamit ng mga cellphone. Okay, so hindi po sila ganoon ka-technical ah, literate, no? Mahihirapan po ang iba o ang karamihan nating mga kababayan, lalo na yung mga nasa probinsya na makasurvive at makagamit po ng kanilang mga cellphone. Okay, so ito po yung solution. Alam naman po natin na sa mundo po ng social media, nandyan na po yung tinatawag nating monetization. Okay? Kung ang bawat isang Pilipino, okay, ay kakalimutan po ang pagiging, pagkakaroon po ng tinatawag na crab mentality. Kumbaga, ang isipin na lang ay nakatulong sila, wala naman pong mawawala. Okay? Ang pag-subscribe po sa isang YouTube channel at pagbibigay po ng kanilang mga komento sa mga video, gaya nga po ng napapanood ninyo ngayon sa kasalukuyan, kung ikaw po na nanonood nito ay nagko-komento, nagbibigay po ng pahayag at nagsusubscribe ka sa mga channel na ito, malaking tulong po ito sapagkat hindi ninyo alam kung paano nga ba ginagamit ng taong ito yung pera na nakukuha niya o nalilikom niya sa bawat video na kanyang ginagawa. Okay? Take for example, si Miss Ivana Alawi, no? So, kumikita po si Miss Ivana Alawi sa pamamagitan po ng kanyang mga video contents sa YouTube at sa Facebook. So, kapag may mga tao, may mga Pilipino na nanonood sa kanyang mga video, nagko-komento sa kanyang mga video, nag-share ng kanyang mga video, kumikita po si Miss Ivana Alawi. At ang maganda po nito, yung kanyang kinikita ay hindi lamang po siya yung nakikinabang dito. Alam naman po natin na ugali po at kinaugalian na po ni Miss Ivana Alawi ang magbigay po ng tulong sa ating mga kababayan. Okay, so alam niyo yun mga kaibigan, may mga kababayan tayo na yes, hindi pabor doon sa ginagawa ni Miss Ivana Alawi. May mga kababayan din tayo na pabor sa kanya. So pero kung ang ah, dahilan o kung ang magiging mindset natin ay makatulong sa kapwa,
magsusubscribe tayo kay Miss Ivana Alawi. 'Di ba ganun lang naman po 'yon. Kumbaga kalimutan natin yung personal kasi ang karamihan po na iniisip ng maraming tao, no, maraming Pilipino is that siya lang naman yung kumikita diyan. O nagpaparami lang naman ng views 'yan, 'di ba? So ganun po yung mindset ng maraming Pilipino. Kumbaga sa kanila, bahala ka diyan, hindi ako magsusubscribe, total ikaw lang naman yung kumikita. Hindi niyo po nakikita yung epekto nito doon sa mga maliliit na content creators, no, mga vloggers na ganyan. So, kung kalilimutan po natin yung ganyang attitude o ugali, malaki po yung maitutulong ninyo sa bayan. Ibig sabihin, mababawasan po yung mga kababayan natin na maghihirap. Yung iba po nakakagawa po ng hindi maganda, ng labag sa batas para lamang kumita, para lamang makasurvive. Pero kung yung kababayan natin halimbawa ay marunong gumawa ng kanyang kahit simpleng video content sa YouTube, hindi man natin gusto yung kanyang mga, alam nyo yun, mga pananaw sa politika for example, kalimutan natin yun, no? Ang mahalaga ay nakatulong tayo doon sa tao na yon. Kalimutan natin yung bagay na siya lang naman yung kumikita. So, kung magsusubscribe tayo o kaya magla-like tayo o kaya naman ay magko-komento tayo. Oh, 'di ba? Nakatulong tayo sa tao. Tapos kung dumating yung panahon na matutunan mo rin kung paano gumawa ng account sa YouTube at ginawa ito sa iyo ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino, nag-subscribe din sila sa iyong channel, ganyan. Di lahat ng mga Pilipino kikita, makakasurvive. So, ang solution po talaga dito is kalimutan po yung pagkakaroon po ng crab mentality, yung hatakan na pababa. So, magtulungan na lamang po mag-subscribe sa bawat isang channel. Kung ikaw naman ay nanonood at gusto mong magkaroon po ng YouTube channel, yan, pwede ko po kayong tulungan na gumawa ng inyong channel at itutulungan ko rin po kayong i-promote ang inyong mga channel upang kayo din po ay kumita.